events, all connected by the heart. Kingdoms rise and fall, always an end to every start, but the beginning has its end in God's plan. From the noise of the past to the clamors of the present, what future can we have apart from God's hands? Yet one thing is sure, all things happen to show the world He's the man, He's God's Son, the Lion and the Lamb. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony, to show of victory. Jerusalem is ever in my heart, says He, and so are you, my beloved. He fills me. Through visit the place central to God's heart, proving time and again, this is where Jesus lived, and He died to live again, gave up to come again. He's the Lord Jesus Christ, the Lion and the Lamb. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony, to show of victory. Jerusalem is ever in my heart, says He, and so are you, my beloved. He fills me. It's not just the place, it's not just the recorded events, but who's there in Israel? It's Jesus the Messiah, from the promised land to the new Jerusalem yet to come. Is Jesus, our Savior and our Lord. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony, to show of victory. Jerusalem is ever in my heart, says He. As Israel is the apple of God's eyes, so am I, a call to plead, to a shout of joy, a cry of agony, to show of victory. Jerusalem is ever in my heart, says He. As Israel is the apple of God's eyes, so am I. 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 So am I.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I sing no greater honor than just to know Him more, and to count my gains my losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, is Christ alone, is Christ alone, is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, is Christ alone, is Christ alone. Salamat po Panginoon sa oras nito. Salamat po sa pagkakataon na muli ay papurihan ka namin. Taas ang iyong pangalan at pasalamatan ka po Panginoon. Dahil ikaw ang aming Ama na nagpakakalob ng buhay at kalakasan, ang nag-iingat at patuloy na kumikilos sa amin. Panginoon, salamat po sa oras nito, sa araw nito kung saan ay tineselebrate po namin ang Grandparents' Day, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga lolo't lola
na patuloy pong pinagkakalob ang buhay nila sa inyo, naglilingkod at patuloy na binabahagi yung mga natutunan nila, yung mga kaalaman nila sa mga kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. O Lord, dalayan po namin na ikaw ang magbigay ng kasiyahan, magbigay ng kalakasan, at patuloy na ingatan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila, at salamat po dahil ikaw ang kanilang Panginoon at ikaw ang patuloy na paglilingkuran nila. Panginoon, patuloy na itinataas ka po namin at dinadakila at maging ang aming mga lolo't lola. Salamat po at patuloy na ibinabalik po namin ang lahat ng ito na may papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Sundays with Biboy and Friends. Napanood niyo ba ang Grandparents Day Special episode natin noong isang linggo? Nakakatuwa, no? Napakaganda ng liham ni Lolo para sa kanyang apo na si Mang Migo. Oo nga pala, meron tayong mga kaibigan na gusto pang gumabol ng kanilang mga greetings para sa kanilang lolo at lola. Panoorin natin to. Parents, Mamila and Daddy Lo, thank you for taking care of us and we'll have a long life. I love you, Mamila. Go, Prince. Your turn. Okay. I love you, Mamila and Daddy Lo. Take care with Prince and Daddy and Mommy. Prince and love mo ko. I love you, Mamila and Daddy Lo. Mwah! Love you, Daddy Lo and Mamila. I love you, Daddy. Yay! Happy Grandparents Day po sa lahat ng lolo at lola sa buong mundo. Naalala ko, nung bata pa ako ay ginagawan ako ng aking lola ng aking paboritong pagkain. Happy Grandparents Day po sa lahat ng lolo at lola sa buong mundo. Ang isang pangyayari na alala ko nung ako'y bata, masaya akong tinuruan ni Lola ng paghihiwa ng gulay. Happy Grandparents Day po sa lahat ng lolo at lola sa buong mundo. Ang isang naalala ko nung bata pa ako, pinagluto ko ni nanay na paborito kong sinigang. Maraming salamat sa mga apo na nagpadala ng kanilang video greetings. Paniguradong natuwa ang inyong mga lolo at lola. Paano nga ba natin may pakikita sa kanila na mahal natin sila? Dapat tandaan na di lang tuwing Grandparents Day ito ginagawa. Dapat araw-araw natin silang inaalagaan at minamahal. Ito ang 5 mga bagay na maaari natin gawin para ipadama sa kanila na mahal natin sila. Una, matuto tayong magmano sa tuwing sila ay nakikita. Ang pagmamano ay parte ng kultura nating mga Pilipino na nagsisimulo ng paggalang sa mga matatanda. Kunin ang kanilang kamay at itigit ito sa iyong noo. Yan ang tinatawag na pagmano. Pangalawa, matuto tayong sumagot ng may po at opo. Ito rin ay parte ng pagpapakita ng paggalang sa makatatanda. Pag ikaw ay tinanong, siguraduhin magsabi ng po at opo. Sige nga, sabihin mo nga, po at opo. Pangatlo, maaari nating yakapin ang ating mga lolo at lola. Alam mo ba na ibang saya ng naibibigay sa atin sa tuwing tayo ay umayakap sa ating mga mahal sa buhay? Kaya yakapin si lolo at si lola. Pang-apat, matuto tayong magpasalamat at magsabi ng mahal kita
sa mga taong nasa paligid natin. Minsan, makakalimutan natin magpasalamat sa ating mga lolo at lola. Kaya pag nakita nyo ulit sila, magsabi ng I love you and thank you po, lolo and lola. At panglima, maaari tayong gumawa ng bagay na makapagpapasaya sa kanila. Pwedeng magpatulong kay nanay o tatay sa paggawa ng regalo o kaya naman ay tumulong sa gawaing bahay para di na kailangan tumayo si lolo at si lola. Malaking bagay din ang magsilbi para sa mga nakakatanda. Yan ang 5 bagay na maaari natin gawin para maipakita na mahal natin ang ating mga lolo at lola. Ayan! Ngayon ay tuturuan tayo ni Ate Anarica para gumawa ng isang artwork na maaari nating ibigay sa ating mga lolo at lola para maipakita natin na mahal natin sila. Hi! Ito po ulit ang inyong Ate Anarica para turuan kayo paano gumawa ng Happy Grandparents Day card. Unang kumuha si ate ng white paper card at itinupi ito sa gitna. Dapat nyo ring i-make sure na pantay ang inyong pagkatupi. Ayan! Kumuha si ate ng panukat para mapantay natin ang gagawin nating linya para ito ay maging guide sa ating paggupit. Ayan, at saka natin gugupitin ang ating card. Ginawa ni ate to para maging square ang ating card. Gagamitin din natin ang strip na to at hahatiin natin sa gitna. Tinupi muna ni ate para mabilis ang ating paggupit, pero maaari nyo namang guhitan muna ang inyo para pumantay ang ginugupit natin. Ayan, nililinis ni ate yung pagkagupit niya sa maliit na card para ma-make sure natin na maayos ang ating paggagawa. Kumuha si ate ng maliit na papel mula sa natirang pinagupitan natin kanina at hinati ito sa gitna. Tapos parehong tinupi ni ate sa gitna vertically. Make sure na ito ay pantay. Ayan, kinuha ulit natin ang ating strips para gumawa ng patupi na triangle. Pagmasdan ninyo na tinutupi ni ate ang 2 sulok paloob. Dahil masyado itong mahaba, pinutol to ni ate. Dapat ay magmukhang ganito ang inyong papel. Sunod naman ay gagawin natin ang kabilang dulo nito, ngunit pagmasdan na mas malaki ang ating itinupi paloob kaysa sa kanina. Ayan, nasusundan ba? Muling diniin na ni ate ang pagtupi para maging ganito ang itsura. Ayan, nakikita nyo ba? Ngayon ay uulitin natin sa isang strip na natira. Itutupirin natin siya sa ganung paraan para pareho ang itsura nila. Ayan, cute, diba? Ngayon ay gagamitin talaga natin to bilang paa ng ating small card. Ganyan. Kumuha kayo ng pandikit at lagyan ng paloob na tupi. Spread para hindi makalat at idikit ng ganito sa ilaliman ng ating mini card. Ganyan. Make sure na nakadikit na itong maigi. Ngayon ay uulitin naman natin ang proseso para sa isang strip. At saka ididikit sa bandang itaas ng ating pinaglagyan. Ayan, inulit ni ate ang process. I-make sure ulit na nakadikit na at ganyan ang kanyang magiging itsura. Ngayon ay papahira naman natin ng glue ang 2 triangle na ito. Huwag hahayaang lumagpas ang pandikit. Sunod ay tutupin natin ang malaking card para dumikit siya doon. Ayan, dumikit na matapos madiinan. Muli nating uulitin ang proseso para sa kabila at saka didiinan muli. Make sure na nakadikit na ito bago buksan ng maigi. Ayan, minamasahe ni ate ang papel para maigi itong dumikit. Sinusubukang i-secure ni ate dahil mahalaga na nakadikit ito. Kung hindi ito madikit, maaaring lagyan nyo ulit ito ng pandikit at masahihin ulit. Ayan. I-check ninyo kung maayos nang naidikit. Kaya ng ginagawa ni ate, tinitingnan niya kung maigi na ba itong nakadikit. Sinubukan ko pa itong pindutin ng lapis. At yan ang kanya magiging itsura. Ngayon naman ay kumuha si ate ng ibang kulay ng papel at sinulatan ito. Maaari niyong ilagay ang kahit na anong mensahe ninyo para sa inyong grandparents. Ito ay ating ididikit mamaya sa ating card.
Make sure nakakasya ito sa ating nilagay na mini card. Pagtapos isulat, saka ito ginupit ni ate. Dahil hindi ko gano'n nasukat, kailangan ko pang bawasan ang aking ginupit para magkasya ito sa mini card. Ganyan. At saka natin ididikit. Saktong amount lang ng glue ang dapat nating ilagay para kapag tinupi ito, hindi ito magdidikit-dikit. At uulitin natin sa kabila. Nilalagyan natin ng glue at inispread natin para maiwasan ang pagkalat ng glue. At para maiwasan rin ang paglobo ng mga dinidikit ninyo. Ayan, ganyan ang itsura niya. Sunod naman ay kumuha si ate ng pambilog, ginuhitan at saka ito ginupit. Ngunit maaari na kayong direktang makagawa ng heart sa pamamagitan ng pagtupi ng papel at saka ituloy ang paggupit ng pakurbang paloob. Ganyan. Ayan, may heart na tayo! Mula sa hindi nagamit na papel, kumuha si ate ng maliit na strip, tinupi ito at nilagyan ng pandikit para may stand ang ating heart. Ganyan. Ang ating stand ay lalagyan ng pandikit para malagay natin sa card ang tag-isang paa nito. Dapat pantay ang tupi ng heart at tupi ng card. Ngayon, kumuha pa si ate ng isa pang light colored paper at gagawa ulit tayo ng bilog, mga 2 piraso, para sa ating 2 grandparents. Ngayon ay ididikit natin ito sa pink para maging maganda ang contrast nito. Maaari kayo gumamit ng ibang kulay, basta mahalaga na ang ating unang bilog ay mas light. Idikit ninyo ng ganyan. Ngayon ay ating gugupitin, ngunit huwag nating sasagarin hanggang sa unang bilog para magkaroon tayo ng border na maganda. Hindi naman ito kinakailangan maging pantay. At maaari pa nga kayong gumamit ng gunting na may magagandang shape. Ayan, sinusukat ni ate kung ano ang magiging itsura. Sunod naman ay ating dodrawingan ang 2 bilog, isa para kay lola at isa naman para kay lolo. Magandang subukan nyo rin silang iguhit dahil sobrang ikakatuwa nila to. Ngunit maaari naman kayong gumupit ng mga litrato nila. At saka naman dinagdagan ni ate ng onti pang detalye. Ito ay para mas mapahiwating natin ang life journey nila. Sunod naman ay kumuha si ate ng kahit anong pangkulay at nilagyan ng kulay ang kanilang damit. Ayan, mga nakasmile sila, sana ikaw din. Sunod naman ay ididikit na natin sila. Spread ulit natin. At maiging ididikit. Ganon din sa kabila. Para sa ating last touch, gagawa tayo ng heart para ilagay sa labas. Ayan, dinidikit na ni ate. Isang simpleng design ng card na ikatutuwa nila. Tignan natin. Ayan, ang ganda! Natapos na natin ang pop-up card. Thank you, Ate Anorica, sa pagtuturo sa amin ng artwork. Sana matuwa ang mga lolo at lola na mabibigyan ng ating mga artwork na ito. O nga pala, yung mga kaibigan natin na galing Tumana ay may hinandang kanta para sa ating mga lolo at lola. Panoorin natin to, ha?
Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay para sa episode na ito. Huwag nating kalilimutan na ipadama sa ating mga lolo at lola na mahal natin sila. Oh, magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Excited na kami. Kita kids, paalam! Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa natutunan namin kay B-Boy ngayong araw po na ito. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong paggabay at pagpatnubay sa amin at sa aming mga lolo at lola. Ingatan niyo po ang bawat pamilya na nasa kani-kanilang mga tahanan. Salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin at patuloy po namin kayong pasasalamatan at sasabayin. In Jesus' name I pray. Amen. Happy Grandparents Month po! Magandang umaga sa ating lahat, purihin ng Panginoon. Narito po tayo muli para po ating bigyan ng kagalakan ng ating Panginoon sa ating pong mga papurit, mga kanta. Isa pong kagalakan sa ating puso dahil sa salita po ng Panginoon, sa kanyang katangian. At ang sinasabi po sa salita po niya sa Mateo 28, talata 20. Ang sabi dito ay, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Talagang napakasarap pong pakinggan ng ating pong Panginoon ay lagi-lagi ng kasama. Kaya po, halina po, tayo po'y sumamba sa ating pong Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa.
ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Hallelujah! Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo,
kang matapat, Diyos namin Ama, di nagbabago, di nag-iiba, mahapot matanghali, maumaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinang. Tag-araw, tag-ulan, at sa tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi, nag-aawitan lagit sumasaksi sa katapatan mo, anong laki. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinang. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat sa paglingang. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at samahan niyo po ako sa pananalangin at bago sa ating pananalangin, magbasa po muna tayo ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Psalm chapter 119 verses 9 to
16, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me astray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following your statutes, as one rejoices in great riches. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po naming nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, ngayong umaga ng linggo, Panginoon, sapagkat muli ay pinagsasama-sama niyo po muli kami upang kami ay magpuri at magpasalamat at mag-celebrate, Lord, ng iyong kabutihan na ginagawa niyo po sa amin sa araw-araw. Lord, sa mga oras na to, bago po kami lubusan, tuluyan lumapit sa iyo, Lord, kami po ay nagpapasiyasat, humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, naninikluhod po kami, Panginoon, at nagpapalinis. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, hayaan niyo maging karapat-dapat kami na lumapit sa biyaya ng iyong trono, sa trono ng iyong biyaya, at maranasan po namin patuloy ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, maging sa buo naming sambahayan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa aming pananambahan ngayong umaga, O Diyos, sa pakikinig namin ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, ng iyong salita ay tumimo sa aming puso't isipan, Lord, at lubos naming maunawaan ang bawat titik ng iyong salita. Dumating po sa amin ang mga salita mo, O Diyos, payak, simple at maunawaan po namin upang patuloy po namin itong magamit, maisapamuhay po namin sa araw-araw, O Diyos. Kaya, O God, sa aming pananambahan, pakikinig na iyong salita, O Diyos, hayaan mo, O God, ng aming puso't isipan ay nakatutok lamang sa iyo, Panginoon. Ang aming focus, O Lord, ay talagang nakalaan sa iyo, Panginoon. Bawat minuto, segundo, Panginoon, ng panambahan ito, O God, huwag mong hayaan, O Diyos, kami po ay madistract sa mga sandaling ito, at hayaan mo, O God, na kami po ay talagang ang aming buong puso't, buong katauhan, Lord, ay nasa iyong presensya, Panginoon. At sa mga sandaling ito rin, Panginoon, ay sama-sama din po naming pinapanalangin, even, Lord, all other churches, Panginoon, na sa mga sandaling ito ay nananambahan din, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang iyong iglesia, ang pangkalahatan, Panginoon, ay patuloy na maging tapat sa iyo, O God, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Gumawa, Panginoon, ayon sa iyong galong kalooban, at sumunod, Panginoon, kung anong ninanais mo para sa iyong mga anak na gawin at sundin, Lord. At nawa, O Diyos, ay patuloy po kaming maging ilaw at asin sa sanglabitang ito, lalo na sa panganahong ito, O Diyos, na hinaharap po namin ang maraming pagsubok, dala ng pandemya, O God, dala nitong virus, O Diyos, marami na pong namatay, marami na pong mayroong nag-positive sa COVID, nag-aalala, O Diyos, nakakaranas ng anxiety, depression, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay sa mga panahon na ito, O Diyos, ay lalo ka pa nilang makilala, maranasan, at makilala ka ng talagang hindi lamang sa isip, kundi, Panginoon, even in their heart, Lord, na ikaw lamang ang pinagmumulan ng pag-asa, O Diyos. Kaya, Panginoon, gamitin mo yung iyong iglesia, O God, upang maitaas ang iyong dakilang pangalan. And we continue lifting up to you, O Lord, yung aming mga family, Lord, at nalangin namin ang patuloy na kalusugan at kalakasan, even kagalakan na nagmumula sa iyo, God, maging ang provision sa pangangailangan sa araw-araw ay maranasan po ng bawat pamilya na narito, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, at maging patuloy na maging tapat, at ang bawat miyembro ng pamilya ay nagtutulong-tulong upang sugpuin, labanan, Panginoon, yung mga hamon dala nitong kasalukuyan po namin, Panginoon. And also, we'd like to lift up to you, Lord, even our
mga healthcare workers and frontliners na siyang nangangalaga sa mga may sakit, O Diyos. Sila po talaga, Panginoon, yung nasa, kumbaga, ay aming katuwang, aming nangangalaga sa aming kalusugan, Lord. Kaya dalangin namin, pagpalain nyo rin po sila, O God. Nawa ay hindi po sila ma-discourage sa panggagawa ng kanilang tungkulin. Sa kabila ng mga complain, meron po sila, Panginoon, dala ng kakulangan. Lord, dalangin namin, huwag mo po hayaang ma-discourage po sila at magpatuloy lamang, O Diyos, sa gampanin na kanilang sinumpaan, O God, at tulungan yung mga nangangailangan, O Lord. At nawa, O Diyos, itinataas din po namin yung government po namin. Nawa ay patuloy silang maging taos-puso yung kanilang paglilingkod at unang-una maging priority po nila, O Diyos, itong pandemya, pagsugpo pagsugpo nitong laban against this COVID virus, Father God. Lord, nawa, O Diyos, patuloy din namin itinataas na sa aming mga leaders ng aming bansa, bagamat malapit ng election, nagkakaroon na rin ng hating kaisipan, hating focus, Lord, dahil na rin sa election na parating at next week na po ay magkakaroon na po ng filing of candidacy. Kailangan na po nilang mag-decide, kaya po, O Diyos, nawa, bagamat mayroong mga ganitong gawain, ganitong mga kinakailangan gawin ng aming mga leaders, dalangin namin, O God, na hindi po maalis yung kanilang focus sa kung saan po ang priority. Ito po yung pagsugpo sa itong laban para against this COVID-19, Father God. Kaya, O Diyos, dalangin namin sa aming mga leaders, our executive mula sa presidents and even sa local executives, mga mayors, vice mayors, councilors, and even yung mga mambabatas po namin sa Senate and even the lower house sa Congress, Father God, and even sa judiciary, Lord, mga judges. Lord, dalangin namin ay patuloy mo silang pag-isahin, Panginoon. And this time maipakita po nila yung kanilang talagang tunay na pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya Lord, at bagamat ito po yung laman ng aming panalangin, hayaan mo, O Diyos, na kami po bilang individual ay maging kabahagi sa pagsugpo ng mga pagkalat ng virus na to. Magawa po namin, Panginoon, at our own personal level yung dapat po namin gawin to protect ourselves and even to protect other people around us. Kaya, O Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama sa amin sa kalakasan, pagpuprotect ng aming kalusugan, O God, at pangangailangan, pagpuprovide sa araw-araw. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalay, ang handog ng bansang nagsisisi. Ang ngalan mo may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ng inaalay, ang handog ng bansang nagsisisi. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunas
pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ng inaalay ang handog ng bansang nagsisisi. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ang bayang naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Iyong diringgin at patatawarin. Ang bayan namin sa wika mo'y gagaling. Iyong diringgin at patatawarin. Ang bayan namin sa wika mo'y gagaling. Iligtas mo kami, 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 iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ang bayang naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Isang magandang araw po sa lahat sa atin mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Mapagpala po ang ating Diyos at pinagsasama-sama po niya tayo, bagaman physically hindi pa po, pero alam po natin sa kanyang tahanan ay magkakasama po para sambahin siya. Katuwaan po natin itong araw na to. Naalala ko sinasabi ng Psalm 118:24. Sabi, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." At salamat po sa mga pagbati ninyo, mga minamahal. Sa araw na to ay birthday po ni Ate Vivian Balacqua at saka ni Ate Catherine Borge at saka ang inyong abang lingkod. Salamat po sa pagpapala ng Panginoon. And patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin, mga kapatid. Naalala nyo yung sinabi natin sa mga nakaraan na itong mga huling araw na to, last days, belong to the intercessors. Yung gawang pananalangin po, ang siyang talagang malaking tulong, ayuda sa atin sa ating mga kinakaharap na mga kalalagayan. At wika nga po ng Malakay 4:2, "But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings." Meron pong pagpapagaling na gagawin ng ating Panginoon. Bunga na rin po ng pananalangin sa Kanya
bilang ating manggagamot ay meron pong karamdaman pero manalangin tayo ng kagalingan. Ano po? Siyempre, kasama pa rin po dyan mga kapatid, yung pag-iingat na rin po sa sarili, sa pamilya, maging sa kapitbahay o komunidad natin dahil nga po malala ang sitwasyon natin dito sa COVID-19. So, mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa pagtunghay ng salita ng Panginoon, bahagi po ng sama-sama nating pagsamba. Ano ba ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Tandaan po natin ang tema natin ng taong ito, Echoing God's Voice. Gusto nating marinig by His Word, the Bible, ang tinig ng ating Panginoon at malinaw, simple, tuwiran, na meron po namang kaluguran na nagpapahayag po siya ng kanyang sinasaloob para sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga kasulatan, mga kapatid, in any which way, ay doon sa mga awit 119, mga talata pong 89 hanggang 96. Psalm 119, 89 to 96. At ang salita po ng Panginoon nagpapahayag ng ganito. Magsitayo po tayo, mga kapatid, sa pagbasa po natin ng kasulatan. At ang sabi po, Your word, O Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth, and it endures. Your laws endure to this day, for all things serve you. If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life. Save me, for I am yours. I have sought out your precepts. The wicked are waiting to destroy me, but I will ponder your statutes. To all perfection I see a limit, but your commands are boundless. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maupo tayo, mga kapatid. Ang ating pong papaksain ay siya na rin pinakapamagat ng ating mensahe. God's Word is unchanging. God's Word is unchanging. Doon pa lang po sa bungad na talata, pinapahayag na po sa ating binasa, Your word, O Lord, is eternal. Naalala ko yung sa mga unang panahon at matagal-tagal po namang naglagi on, itong FEBC 702 DCS, yung kanyang pinaka-tagline, naabutan ko pa po yun, yung sabi, the unchanging word to a changing world. Ang hindi nagbabagong salita sa pabago-bagong mundo o sanglibutan. Meron pong mensahe mula sa ating Panginoon. Yung kanyang kapahayagan na yun, unchanging. Di po nagbabago. Sa simpleng pananalita, mga kapatid, God's Word doesn't change. Pero ito maganda, it changes us. Kung sakali man po, hindi tayo sumasang-ayon sa mga nababasa natin sa Biblia, hindi po ang Biblia ang nangangailangan ng pagbabago, kundi tayo na nagbabasa, nagbubulay ng salita ng Diyos. Ang section po na ating pag-aaralan, mga kapatid, verses 89 to 96 nga po, nitong Psalm 119, particularly dito sa verse 89, yung central verse ng longest chapter in the longest book in the Bible. At nasa gitnang-gitna po siya ng ating kasulatan. Itinuturing po ito na isa sa mga napakagagandang mga talata sa Biblia, naghahayag po ng kamangha-mangha na mga salita o balita na God's Word, yung pinakatema po ng Psalm 119, ay nabubuhay from eternity past at nagpapatuloy po yan na mabuhay sa hinaharap. Binungaran po ito, mga kapatid, ng word na
forever. Kalimitan po sa pagsusulat noon, iniuuna po yung pinakamahalagang salita sa isang pangungusap. Kung kaya dito po sa verse 89, ulitin ko lang pong basahin natin, sabi niya, Your word, O Lord, is eternal. Sa King James at sa iba pang mga salin, ESV, NAS Bible, ang pambungad pong salita, forever. Forever. Meaning eternal. At sa tuwirang saad, yun po yung pinapahalagahan na sinasabi niya, yung salita ng Panginoon, forever. So, forever is your word, O Lord, wika po. At patuloy pong sinasabi, yung pangalawang bahagi, sabi niya ay, it stands firm in the heavens. Yung pong word na stands firm, settled, nakatalaga, at unalterably fixed. Di po nagbabago at pirmihan sa kanyang pagkapamalagi. Kung saan siya ay ganun na po siya noon at hanggang ngayon. Mga kapatid, magbago man po ang lahat. May ba man ang mga bagay o kalalagayan. Pero ito po, permanente. Pirmihan po, mga kapatid. Hindi po napapalitan. Inuulit-ulit po nating sinasabi, kung ano o sino ang ating Diyos, ay gayon po ang kanyang salita o pahayag. Ang ating Diyos, malinaw na niyahayag po ng kanyang salita. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago, hindi po pabago-bago, at hindi po naapektuhan ng anumang pagbabago. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Halimbawa, sa mga awit 93, talatang 2, in Psalm 93, verse 2, we read, Your throne was established long ago. You are from all eternity. At ang propeta Jeremias ay nagsabi po in chapter 10, first part ng verse 10, Jeremiah, But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. At si Pablo po naman, tinawag ang ating Panginoon Diyos sa Romans 1:23, the immortal God. Hindi po namamatay. Wala pong katapusan. Kasi po, wala pong pasimula. Eternal. Forever. So kung ganun po ang ating Diyos, mga kapatid, yung pong kanyang salita ay gayon din. No? Alam po natin, God has always existed and will exist forever. He has always been and will always be the sovereign King of the universe. Wala pong nangyayari dito sa sinukob na hindi po nalalaman ng ating Panginoon Diyos. Kontrolado po niya lahat ng mga bagay-bagay sa ating karanasan. His nature, yung kanyang pagkalikas bilang Diyos at yung kanyang pagka-Diyos, His nature and character never changes. Ano pong sabi ni Santiago dun sa James 1:17? Siya daw pong pinagmumulan ng mga ikangay kamanghamanghang mga bagay, ni anino daw po ng pagbabago wala sa kanya. Nako, napakainam po. At dun sa Hebrews 13:8, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, lives forever. Kaya, wika nga po ni A.W. Pink, isang theologian at author, and we quote, He, God, cannot change for the better, for He is already perfect. And being perfect, He cannot change for the worse. Tama nga naman. Ang sabi niya, hindi siya
nagbabago para sa mas mabuti dahil siya ay ganap na, walang depekto. At bilang ganap, hindi siya magbabago para sa mas masama o papalala. Hindi po. Sakto na ang ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. So, the world, on the other hand, is constantly changing. Bago ng pabago po yan. But our God is unchanging. Ang mga nagaganap ng pagbabago ay marahas at nakapangingilabot. Ito lang pong 2 Sabadong dumaan. Inalala ng mundo ang yung pong kalupitan ng 9/11 terrorist attack. Hundreds, if not thousands, ang namatay at patuloy itong nagbabanta sa mundo ang terorismo. Last week lamang po, nagbigay ng babala ang Japan sa kanyang mga citizens na sabi, iwas muna sa mga ilang mga Asyanong bansa, kasama po yun sa atin, dahil sa may posible daw pong terror attack sa mga lugar na yan. Kabilang po ang ating bansa sa kanilang mga pagbigay ng warning. Ang COVID-19 pandemic, tila papalala pang mabuti at isang matinding banta sa kalusugan at sa kabuhayan na parang sinasabi, ikamamatay ng walang kalaban-laban. At yung pong paraan, paano natin ito nilalabanan, ay bago ng bago eh. As weeks, if not days, only pass by. And with this truth, na yung ating Diyos nga po ay hindi nagbabago, hindi po pabago-bago, at hindi po naapektuhan ng anumang pagbabago, His truth does not change. Pakisabi mo sa iyong katabi, kapatid, His truth does not change. Mga minamahal, lahat po ng ninais ng Diyos, malaman natin at paano niya nais na tayo po'y umasal o pangasiwaan ng buhay ay buong linaw po niyang isinaysay na sa atin. At ang kanya pong isinaad na hindi na po dapat baguhin o susugan, pagbotohan o pagtibayin pa o dili kay pigilan o waling halaga, waling saysay. Ang mga awit 119 ay nagbibigay po ng papuri sa ating Panginoon Diyos para po sa kanyang salita, ang Biblia, dahil ibinigay po niya ito at tanging dito lang ang paraan makikita kung sino siya at paano natin siya purihan. Ang malaking hamon nga lang po sa ating panahong ito, mga minamahal, bunga po ng ginawang survey sa Canada at sa Amerika, lumalabas po, mga kapatid. At pwedeng to some degrees ay totoo na rin po ito sa atin. Sinasabi po, every day, araw-araw po yan, mga minamahal. Sabi ng survey, 66% of those who identify as evangelical Christians, parang tayo, ikaw, ako, evangelical Christians, are looking at Facebook. 39% are looking at YouTube. And 32% are opening their Bibles. Napapahuli na po ang pagbibigay pahalaga sa salita ng Panginoon. At maganda po, napaalalahanan tayo ulit at ulit sa mga mensaheng, mga nakararaan. At noong linggo nga po, yung authority of the Scriptures, no, na maganda na maalala po natin. Kapag ka ganito po ang kalalagayan, problema po yan. Problema po yan. Dahil kung ano ang ating ipinapasok sa isipan, siya pong uukit
ng ating pananaw sa mga bagay-bagay. Kung ang pang-araw-araw na ipinapasok sa ating kamalayan, mga balita, alam naman natin, mas marami po ang hindi mabuti kaysa sa mabuti ng mga balita, chismis dito, chismis doon, bangayan, mga fake news, kasinungalingan, at ano pong mangyayari? Ito po ay maaaring magresulta ng perspektibo o pananaw ng takot at kawalang pag-asa, fear and hopelessness. At kung magkagayon po, we will retreat. Atras na po tayo, uurong na, at aayaw na, bitaw na. Ang solusyon po sa problemang ito ay ang banal na kasulatan, the Word of God, the Holy Scriptures. Nalalaman sa mga pag-aaral natin sa mga nakaraan. Ito pong ating Biblia na hawak. Naglalaman po yan ng 66 na mga aklat, sulat o pahayag. Isinulat sa saklaw ng humigit kumulang na 1,500 mga taon. Kinasihan po ng banal na Espiritu mula po sa Panginoon Diyos sa pagsulat ng 40 na mga individual mula sa iba't ibang lakbayin ng buhay. Mga hari, mga pastol, mga pilosopo, mga magbubukid, mga pantas, mga mangingisda, mga makata, mga lingkod bayan, at mga dalubhasa. Ito ang dapat uugit ng ating kaisipan, mga minamahal, at gagabay sa lakbayin mula sa takot tungo sa pag-asa. Ang wika nga po ni Martin Luther, and listen to this, we quote him. Sabi niya, "The Bible is alive. It speaks to me." Ang Biblia daw po ay buhay. Nangungusap ito sa akin, sabi niya. It has feet. It runs after me. Meron ka itong mga paa at hinahabol-habol niya ako. It has hands. It lays hold on me. Meron daw pong mga kamay ang Biblia na talaga pong sumusunggab sa kanya. The Bible is not antique or modern, wika ni Martin Luther. Hindi raw po ito makaluma at sinauna o kaya ay makabago. Hindi raw po gano'n ang pagtingin sa Biblia. It is eternal. Ito po ay pangwalang hanggan. Hallelujah. At alam naman po natin, mga kapatid, the Scriptures is the record of how precious we are to our God. Huwag pong itulot na ang pandemya ay magpalimot, magkaligta sa atin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Ito ay dahil hindi natin malimit basahin, kaya nakakalimutan natin, mahal pala tayo ng Diyos. Yung mga tala at mga pangako na kakabit po ng pagmamahal na iyon, lagi po sariwa at nakatatak maging sa puso ng bawat babasa. And the more, gentlemen and ladies, the more we are in the Word, the more we will realize that love. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. So, mientras tayo ika nga po'y naroon at sumisisid sa salita ng Diyos, lalo nating ma-realize yung pagmamahal na yun. And the more we will want to share that love to others. Gugustuhin at gugustuhin natin na ibahagi po yan sa iba. Dagdag pa po yan, mga kapatid. Regardless of what else may change in all the universe, ano pa man po pwedeng magbago sa sangsinukob, tandaan po natin, God's Word remains firm, matatag.
I-quote naman natin si Jim Montgomery Boyce, isa pong profesor at author. Ang wika po niya, "The Word of God remains. In the early days of the church, Celsus, Porphyry, and Lucian tried to destroy it by arguments. Later, the emperors Diocletian and Julian tried to destroy it by force. In some periods of history, it was a capital offense to possess a copy of the Bible. Yet, the text survived. If the Bible had been only the thoughts and work of mere men, it could have been eliminated long ago, as other books have been." Wika po ni Ginoong Boyce, ang salita ng Diyos ay nananatili. Sa mga unang araw ng iglesia o simbahan, si Celsus, Porphyry at Lucian ay sumubok na ito'y wasakin sa pamagitan ng argumento o pagtatalo. Pagkatapos, di nagtagal, ang mga Emperor Diocletian at Julian, sumubok naman ito ay wasakin sa pamagitan ng dahas. At sa ilang yugto ng kasaysayan, wika ni Boyce, ito po ay naituturing na kasalanan na pwedeng magpahayag po ng kaparusahan ng kamatayan. Yung magmay-ari ka ng sipi ng Biblia. Gayunpaman wika niya, ito ay nanatili, naligtas at namalagi. Sabi niya, kung ang Biblia daw po ay kaisipin lamang o gawa ng tao lamang, matagal na po itong nabura, na alis. Pero sabi nga po, matutulad na lamang yan sa marami pang mga aklat na ngayon ay nandyan, bukas makalaway wala na. Kaya nga po, dahil sa mga kapahayagang iyan, that God's Word is unchanging, itulot niyo pong imungkahi ko ang ilang bagay bilang tugon. Ano po ang ating gagawin? And using the initials of Marikina Christian Fellowship, MCF. Narito po ang ilang mga mungkahi bilang tugon. Unahin na po natin sa pamilya. Bilang mga magulang, kung ano ang nais nating ituro o ihayag sa ating mga anak at mga apo, magsisilbing pundasyon ng tamang pamumuhay. Wika nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, part of that sabi niya, impress them upon your children. Wika'y itatak, imarkan ninyo, sabi niya. Halawin mula sa di nagmamalay no salita ng Diyos. Hindi po yung kung ano lang ang uso, hindi po ito makaluma, mga kapatid, kundi laging sariwang katotohanan. Relevant, timely, because it is timeless. Noong paman, alam natin, sa ating mga nunong Adan at Eva sa halamanan ng Eden, sinikap ng baguhin, palitan o baliwalain ang ipinahayag ng hindi nagbabagong salita ng Diyos. And up till now, atheists, yung pong mga taong hindi naniniwalang may Diyos, agnostics, merong Diyos nga, wika nila, pero hindi mo makikilala. Philosophers, mga ika nga po'y nagsasabi na pwedeng ika nga po'y sikapin na makilala, malamang may Diyos, pero kailangan merong matibay na ebidensya. Or mga scientists, kanila pong sinusubukan na patunayan
ang mga katotohanan sinasabi tungkol sa Diyos sa laboratorio at anuman. O sino mang kumakatawan sa dyablo, pilit na inilalayo ang tao sa ipinabatid na katotohanan ng Diyos. I suggest, have our families some degree of mastery of God's Word. Mastery of God's Word. Beginning with the parents, Deuteronomy chapter 6, verse 6, sabi niya, itong mga utos na ito, binibigay ko sa inyo, ilagay niyo sa inyong mga puso, wika ng Diyos sa bayang Israel. Up to our children. At sa karanasan po ni Timothy, 2 Timothy chapter 1, verse 5, mula sa kanyang lola, tungo sa kanyang ina, hanggang mapa sa kanya, ang pagkakalalang lubusan sa Panginoon Diyos na ipasa po ng mga magulang. And as one solid family will choose to serve the Lord as what Joshua 24:15 states. Have our family some degree of mastery of God's Word. Ikalawa po, samantalahin po ang pagkakataon. I-communicate the Word of God. Let His voice be heard. Sabi nga natin sa mga nakaraan, ang ingay ng mundong ginagalawan po natin. Akala natin kahit nasa gitna ng pandemyang ito, meron distansya sa pagitan ng mga tao, hindi pero patuloy pa rin po maingay. Ang daming mga iba-ibang mga tinig, iba-ibang mga boses, iba-ibang mga sinusulong ng mga panukala o kung ano paman, kanya-kanya na ginugustong marinig ang kanilang mga boses at animoy mga pantas o kaya po ay hindi nagkakamali. Nagbabangayan maging sa harapan ng mga kababayan at mga kapatid. Meron pong nagsabi, and we quote, Christian complacency and apostasy are a far greater threat to the life of the church than terrorism, COVID-19, and self-glorifying politics or any other devil-inspired schemes. Sabi po niya, ang pagkakampante, yung hindi pagkilos, walang ginagawa dahil walang malasakit, at yung pong pagtalikod sa pinaniniwalaan ng maraming mga Kristiyano, mas malaki daw pong banta sa buhay ng iglesia kaysa sa terorismo, COVID-19, at makasariling puri na parangal sa sarili na uri ng politika o ibang ika nga po'y pinasigla ng dyablo na panukala. Bigat po ang ipinahayag pong ito. And this pandemic must not delimit us in sharing God's love to others. Alam nyo, to some extent, yung Great Commission na sinasabing, go and make disciples of all nations, etc., etc., mga kapatid, to some extent, it is being fulfilled via the unexpected, simple ways. Ngayon po, nandyan na sa mga pintuan na natin mismo ang oportunidad. Yung tinatawag po natin, doors of opportunities can be applied to literally our doors, the 4 steps ng ating mga tahanan. Kasi po, sa mga delivery services, order tayo at pagkatapos po, di-deliver ng ating kababayan, ulit at ulit na gano'n, bukas makalawa, bibigyan pagkakataon, mabahaginan po ng salita ng Panginoon. Mula po sa simpleng pag-abot ng pulyeto o babasahin, at pagkatapos po, unti-unti nakikilala na dahil suki mo na, and then you come to share the good news of salvation doon sa ganong larangan. Online, social media, bukas po sa atin na paraan na pagbabahagi, mga kapatid. Yung mga naglalako ng kanilang mga paninda
sisigaw po ng kung anong kanilang inilalako mula sa pagbibenta ng gulay, ng isda, ng merienda at iba pa. Nandyan na po. They knock on your doors, literally. Napakagandang pagkakataon po, mga kapatid. At saan man sulok ka naroon, pwede kang puntahan yan sa iyong in-order, i-deliver. And as they try their best na i-deliver po yan ng walang kaproblema. Sa kabilang banda naman, tatapatan mo ng pagpapahayag ng mabuting balita na dito sa mundo, meron pong kahirapan, meron pagtitiis, pero merong nilalan ang Diyos. Langit kung saan kapiling siya sa walang hanggan. And lastly, let us fix our eyes on Jesus. Sabi ng Hebrews 12:1. Matapos po niyang ipahayag sa previous chapter, Hebrews 11, yung tinagurian po nating Hall of Faith, by faith. At higit pong 30 na ulit na binahayag po yung by faith. Si ganito at si ganyan ay meron pong pagtatagumpay sa kanyang buhay, sa kapurihan ng kanyang Diyos, by faith. And then sabi niya, sa harapan ng mga nanonood, nagmamatsyag, at nauna na sa atin nagtagumpay by their faith in the Lord Jesus Christ. Sabi niya, let us fix our eyes on Jesus. And who is this Jesus na sinasabi niya? Sa verse 2, sabi po niya, the author and the perfecter of our faith. Yan po, mga kapatid, fixing our eyes simply means looking to Him. Tumitingin tayo sa Kanya. Hindi po yung sumusulyap lang, hindi po, kundi talagang mataman na ating tinitingnan siya. And yung pong pagpapahayag na yun ay nangangahulugan po, trusting Him. Pinagtitiwala natin mabuti. Pag sinabing, tumitingin ako sa iyo, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo, Panginoon, ng kahulugan. At ang pagtitiwalang yon, hindi lang po basta paminsanang gawa, kundi ito po ay attitude of the heart. And that attitude shapes into action that we make again and again. Look to Jesus. Let our eyes be fixed on Him. Always. COVID-19 or not, healthy or sick, in abundance or in wanting, happy or lonely, hopeful or hopeless. Fix our eyes on Jesus. And as what the chorus of that old hymn, Turn Your Eyes Upon Jesus, penned by Helen H. Hemel, wika po, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth, terrorism, COVID-19, illnesses, problems, brokenness, and all. Sabi niya, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Awitin nga po natin, mga kapatid. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos, maraming salamat po. Inaangkin nga po namin katotohanan
at nadagdag na pagpasigla ng aming mga kalooban, ng aming mga kaisipan, ang mensahe po ninyong ipinahayag. Your word, O Lord, is unchanging. Forever, O Lord, is your word. Firmly stand in the heavens. Salamat po dahil hanggang ngayon, ito po ang nagsisilbing pundasyon ng uri at paraan ng aming pamumuhay na nagbibigay po ng kaluguran sa inyong pangalan. Tugon sa lahat ng aming mga kalalagayan. Meron pong negatibo, pero tiyakan merong positibo. Kung ano man nangyayari sa aming kasalukuyang kapanahunan, pinahayag na po ninyo kung anong dapat naming gagawin noong paman by your eternal word. Kaya, Panginoon, itulot mo po, pamilya. Sabi nga po namin, may we have some degree of mastery of your word. We stand by your eternal word. Hindi po nagbabago ang aming Diyos. Hindi po pabago-bago. Hindi po naapektuhan ng anumang pagbabago. And so, even His word stands, remains forever. Napapractice, na-apply noon, at gayon din ngayon, at maging bukas. Salamat po na pwede rin kaming mabigyan ng pagkakataon at sunggaban namin ang pagkakataon na yun, na i-communicate ito sa iba. Magbago na ang lahat sa mundong ito, pero nananatiling matatag, buhay, at nagpapabago ng buhay ang mensaheng taglay ng salita ninyo. At amin pong palagiang titingnan ang aming Panginoong Hesus, ang mga mata namin, ang mga atensyon namin, ang pagbibigay panguna sa aming mga buhay ay tangi ang aming Panginoong Hesus. At naniwala po kami, Siya ang solusyon sa mga siphayo ng buhay namin sa mundong ito. At hanggang sa katapusan, when He translates us into His heavens, someday. Salamat po, Panginoon. Pinagpala niyo na po ang araw na ito, ang mga sandali na ginugol namin sa mga pagsamba sa iyo, at hahayo po kami sa galaw namin sa araw-araw na buhay dito sa mundong ibabaw. Taglay po ang iyong mga salitang ito. Kasama po ang paghiling ng pagpapala, ng basbas sa iyong mga anak, individually as well as families, only for your glory and honor. And we pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, God,
and long faith.